po'y sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid. Ama namin na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa minsan pang pagkakataong ibinigay mo na kami ay makasamba sa iyong banal na harapan. Salamat po sa lakas, buhay na ibinibigay mo sa amin sa bawat sandali upang kami ay makaganap ng aming mga tungkulin sa iyong banal na harapan. Panginoon, inihingi namin ng tawad ang aming mga kasalanan. Ngayon nagpatawad na kami sa mga nagkasala sa amin. Sana matiis mo pa kami kakayin hanggang sa maging dapat sa ipinangako mo buhay na walang hanggan. Meron po kaming mga kanyang mga daing. Ibig naming idulog sa iyo ang bawat nilalaman ng aming mga puso. Ikaw po ang nakakasiyasa ng kalihim-lihimang bahagi ng aming pagkatao. Alam mo po ang lahat ng aming mga hibik. Bahala ka na pong makinig sa aming mga pakiusap. Di po namin kayang lubos na maingatan ang aming mga sarili at ang aming mga sambahayan. Itinitiwala namin sa iyong makapangyarihang kamay ang aming mga kapalaran, ang aming mga mali sa buhay. Bakuran mo kaming lahat ng mga magkakapatid ng iyong kapangyarihan. Malayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Bahala ka na po sanang magpaginhawa sa bawat kirot na nararamdaman ng iyong mga anak sa kanilang mga karamdaman. Magpagaling ka po na mga may sakit. Sana bahala ka na po sa lahat ng aming mga kabalisahan sa buhay. Nilalagak namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabalisahan. Pakibasbasan mo rin ang aming mga panauhin. Samahan mo sa kanilang mga pakikiisa sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Nawa magkaroon sila ng kagalakan at pagnanasang makatupad ng iyong mga katwiran at naway maging dapat sa iyong pangakong buhay na walang hanggan. Gayon din ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak. Sana magkasama-sama kami lahat hanggang sa ipinangako mo buhay na walang hanggan sa iyong paraiso. Ama, masampalataya kami, tinanggap namin lahat ng kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Maraming salamat po. Iyo ang lahat ng karangalan at pinakabatas na kapurihan. Maraming salamat sa pangalan po ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Muli ay salamat sa Panginoon. Mayroon tayong isang panibagong araw na nasilayan at tayo po ay narito upang patuloy naman na sama-samang tumupad ng katwiran ng Panginoon. Sa ating mga panauhin, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak na kayo'y makasama namin sa atin pong pagkakatipon. Welcome po kayo at sa mga nagpasimula na po ng pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo, pumapasok na po tayo sa huling linggo naman. Ito pong ating session po na ito. This coming Monday, kung loloobin po ng Diyos, ay nasa day 11 na po tayo.
At nakaschedule naman po ang ating mass baptism kung loloobin ng Panginoon sa September 26. Unang araw na din po yan, coinciding sa first day po ng ating SPBB. Alas 8 naman po tayo ng umaga. Ang ating pong combined prayer meeting and worship service, mga kapatid, ay this coming Wednesday na po dahil ito'y in preparation na rin sa atin pong nalalapit na SPBB. At dyan na rin po natin pasisimulan ang ating namang MCGI Quarterly Mass Blood Donation Program. At sa iba't ibang bahagi po ng ating pagsasama-sama sa iba't ibang mga coordinating centers po natin ay magsasagawa po tayo ng ating pong mass bloodletting. At sa September 25, yan po ang ating Brethren Day at coinciding po sa Fiesta ng Diyos na atin po namang isinasagawa at pag-abot sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. At of course, kung loloobin ng Panginoon, ay pasok na po tayo ng third quarter ng ating pong SPBB this coming September 26, 27, and 28. Mabilis po ang paglipas ng mga araw. Ibig sabihin, nasa third quarter na po tayo. Salamat sa Diyos, mga kapatid. At tayo na kaagad, kapatid na Rodel, na magpatuloy dito sa ating pinag-aaralan at nililiwanag natin ang iba't ibang mga bagay na magbibigay ng distinction para klaro palagi sa ating mga kaisipan kung nasaan tayong panig at nasa anghanay tayo, no? Kung tayo ba ay naroon sa paglakad sa katotohanan, sa paglakad sa katwiran, sa pagsunod sa Diyos, at doon sa mga bagay na magdadala sa atin sa buong katotohanan para tayo ay maging dapat sa Diyos, kapatid na Rodel. At nakita natin yung pinag-uusapan natin nung nakaraan, yung nasa 16:13 ng Juan, na ang espiritu ng katotohanan, dahil espiritu ng katotohanan nga, papatnubayan tayo sa buong katotohanan. Huwag mong kalimutan, kapatid na Rodel, ang hati. Doon tayo palagi mag-aangkor dahil ang sinasabi ng 3 at G's ng Juan, anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Diyan lang, dapat alam mo na saan ka ba, kanino ba tayo magpapaampon. Dahil tayo, kapatid na Rodel, ay binigyan tayo meron tayong spirit of adoption, Kaya nga sabi dun sa 8:15 ng Roma, hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon. Yan, kapatid na Rodel, na dahil dito, sumisigaw tayo, Aba, Ama. Yan. Kaya yung atin anwikang espiritu, o ang espiritu ng anwika, ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, kapatid na Rodel, napapansin mo ba yun? Opo, kuya, yung unang parte na yon, binigyan tayo ng espiritu ng pag-aampon at yung espiritu na yon ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So may nagpapatotoo na tayo nga po ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak naman tayo ng Diyos, yun nga po yung sinasabi sa 17, tagapagmana nga, sabi ni Pablo. Yan. Pero
Huwag mong kalilimutan, may espiritong nagpapatotoo ng pagiging anak natin ng Diyos. Opo. Opo, kuya. No? At yung espiritu na yon, kapatid na Rodel, ang pinatototohanan, anak tayo ng Diyos. Opo. Anong espiritu yun? Espiritu po ng Diyos yun, espiritu ng katotohanan. Hindi naman pwedeng patototohanan kang anak ka ng Diyos ng espiritu na hindi espiritu ng katotohanan, kapatid na Rodel. Opo. Dahil yung espiritu ng katotohanan ang magdadala kasi sa'yo sa buong katotohanan. Ang Diyos, Diyos ng Katotohanan. katotohanan. Di ba pinag-aralan natin, ikaw na Diyos ng katotohanan. Sabi doon sa 31:5 ng awit. On the other hand, kung ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, ama siya ng katotohanan, kapatid na Rodel. Opo. Ang Diablo, ama ng kasinungalingan hindi ba? Opo. Kaya nga ang sabi, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Di sabi sa 4:4 ng 2 Korinto, may Diyos ng sanglibutang ito na mambubulag, kapatid na Rodel. Opo. Dun sa pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Makakarating ba yun sa buong katotohanan, Brad Rodel? Hindi po, kuya. Hindi po. Yan. Ngayon, wag nating kalimutan, kailangan ang mapatotohanan tayo na tayo'y anak ng Diyos, Brad Rodel. Opo. May espiritong magpapatotoo nun. Opo. On the other hand, may espiritu ring magpapatotoo, Brad Rodel, na sa kabilang dako naman. Opo. Hindi ba? Dahil nakita na natin, Brad Rodel, may espiritu ng kabulaanan. Opo. Papaano ngayon ang makikita mong distinction? Sabi doon sa binasa natin sa 2:11 ng Mikas, kung ang isang taong lumalakad sa espiritu ng kabulaanan ay nagsisinungaling. Kanino yung sinungaling, Brad Rodel? Sa Diablo po yun. Pagsisinungaling sa Diablo yun may espiritu ng kabulaanan na nilalakaran yung nagsisinungaling. May espiritu ngayon ng kasinungalingan at hindi espiritu ng katotohanan. Opo. Yung sa Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, ang dapat nakalakip siyempre espiritu ng katotohanan. Tama po. Yung doon naman sa Diablo, kapatid na Rodel, espiritu ng kasinungalingan yon. Hindi naman pwedeng ang Diablo nasa kanya ang espiritu ng katotohanan, dahil maliwanag ang sinasabi ng 8:44, wala sa kanyang katotohanan. Opo. Hindi siya nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya.
ano ang meron? Di kasinungalingan. Yan. Di ba? Anong espiritu? Espiritu ng kasinungalingan. Dalawang hati, Brother Rodel. Opo. Huwag mong kalilimutan. Kung may espiritu ng katotohanan na aakay sa atin sa buong katotohanan, may espiritu din ng kasinungalingan na aakay naman sa tao sa buong kasinungalingan. Opo. Kaya nga mayroon na hindi tumatanggap ng pag-ibig sa katotohanan, saan sila papunta, saan sila makakarating at ano ang maa-achieve kung hindi tinatanggap yung pag-ibig sa katotohanan. Kaya ipinadadala sila ng Diyos sa paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila, sabi dun sa 2:11 ng ikalawang Tesalonika, sa kasinungalingan. Ano na ngayon ang direksyon? Ang direksyon hindi pagkaalam ng buong katotohanan upang maligtas. Kung hindi, pagkapuspos ng kasinungalingan para mapahamak. Opo. Kaya nga upang mangahatulan sila na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan. Yun ang kadugtong. Kundi nangalugod sa kalikuan. Dahil hindi ka nagsisisampalataya sa katotohanan, paano kang mapupuspos ng katotohanan? Paano kang makaalam ng katotohanan para ikaw ay maligtas? Kung hindi mo nga tinatanggap yung pag-ibig sa katotohanan, hindi ka sumasampalataya sa katotohanan. Kaya ang mararating mo yung buong kasinungalingan dahil dun ka naniniwala Yun ang pinaniniwalaan mo na, yung kasinungalingan. Dun ka na makakarating sa pagkaalam ng kasinungalingan. Ang aakay sa'yo, espiritu ng kasinungalingan at hindi espiritu ng katotohanan, na doon makikita mo yung linya, yung sa diablo at yung sa Diyos. Kaya pagka sa Diyos, sa katotohanan yon, Brother Rodel. Opo. Pagka sa kasinungalingan, sa diablo yon. So ang inuuwian, dahil ang diablo, ama ng kasinungalingan. Huwag mong kalimutan yon, Brother Rodel. Opo. Ama ng kasinungalingan ng diablo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ama ng katotohanan, sapagkat siya'y Diyos ng katotohanan. No? Ikita mo na kaagad yung linyada. So anything that is not in accordance, kapatid na Rodel, doon sa katotohanan ng Diyos, ang babagsakan lang naman, kasinungalingan ng diablo. Opo. Eto na tayo ngayon sa pinag-uusapan natin. Dapat nandoon tayo sa palatandaan ng pag-akay ng Diyos, pagiging anak ng Diyos, Brother Rodel, na yung espiritu nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano pinatototohanan nun, kapatid na Rodel? Yung pagiging anak ng Diyos. Opo. Kung anak tayo ng Diyos, nandun tayo sa sinasabi ni Juan na nasa 3:7 ang matuwid gumagawa ng katwiran. Sabi dun sa unang Juan, tapos pagdating doon sa Gis, dito nahahayag yung mga anak ng Diyos, mga anak ng diablo.
Sino mang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Pwede yung sa Diyos, gumagawa ng katwiran. Yung sa Diyos, nandoon sa paglinya sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Anything in contrast doon sa katotohanan ng Diyos, babagsakan lang yung hating kabila. Kasinungalingan at sa diablo, Brad Rodel. Opo. Hindi katotohanan ng Diyos, kasinungalingan yon ng diablo. No? Kailangan alam natin, mapatotohanan tayo nung espiritu ng katotohanan na tayo'y mga anak ng Diyos. Opo. Dahil otherwise, saan ang bagsak, Brad Rodel? Sa kasinungalingan po at sa pagiging anak ng Diablo pag hindi napatotohanan ng espiritu ng katotohanan. Yan, ngayon, Brad Rodel, pinag-usapan natin yung nasa 4 ng Efeso. Yung pagbibigay daan sa diablo. Opo. Di ba maliwanag yun, ano? May dinadaanan ang diablo. Meron po. Pag binigyang daan mo ang diablo, papasok ang diablo. Opo. Ama, kapatid na Rodel, ano? Tama po yun. Binigyan mo ng daan eh. Ano ang sinasabi? Kaya binabanggit doon sa itaas, kapatid na Rodel, kaya't pagkatakwil ng kasinungalingan. Alin yung kasinungalingan, Brad Rodel? Yun pong kasinungalingan sa Diablo po yun. Yan yung sa diablo. Pagkatakwil ng kasinungalingan, di pinapakita dito yung pagtatakwil mo sa kasinungalingan dahil yung kasinungalingan sa diablo yun. Opo. Ngayon, pagka ang kasinungalingan ay pinapasok natin, nabibigyan ng daan ang diablo. Opo. Pagka binibigyan mo ng daan ang diablo, papasok ang kasinungalingan. Opo. Ito na ngayon, Brother Rodel. Di lahat ng hindi ayon sa katotohanan ng Diyos mahuhulog sa kasinungalingan sa diablo. Opo. Di dapat yung ating awareness, Brother Rodel. Bakit sinasabing pagkatakwil ng kasinungalingan? Kasi aangat tayo, Brother Rodel, ha? Para mas magkaroon tayo ng idea dito sa ating pinag-uusapan. Ano? Puntahan natin yung 23, kapatid na Rodel, dito sa Efeso. Kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao. Di ito pala pagbibihis na ng bagong pagkatao. Opo. Bakit, kapatid na Rodel? Kasi noong tayo'y mga libing, yung datihang pagkatao, yung pagkataong, yung salarin, ano, kapatid na Rodel, ang sabi doon sa sulat ni Pablo muna, doon sa 6, kapatid na Rodel, at 4, pakisuyo ako sa iyo. Opo. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama
ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Yan. Eh di may panibagong buhay na pala, no, kapatid na Rodel? Opo. Bakit? Kasi, yung ating datihang pagkatao, Brother Rodel, nalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo nabuhay naman na maguli sa mga patay, gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Di pagka pala tayo nalibing na sa pamamagitan ng bautismo, yung datihang pagkatao, kapatid na Rodel, ano na yun? Parang dapat ibinabaon na, ano? Opo, kuya. Ngayon, sabi dun sa 4:22, aakyat tayo ng Efeso. Pakilagay. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Yan. Bakit iiwan mo yung pamumuhay na nakaraan? Kasi nga, mabubuhay ka na, sabi dun sa Roma, sabi ni Pablo, ng panibagong buhay. Opo. Paano ka namang mabubuhay ng panibagong buhay, Brother Rodel, kung hindi mo iiwan yung nakaraang pamumuhay? Opo. Ngayon, sabi dun sa 4:22 ngayon, iwan na natin yun. Yung tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Yung dating pagkatao. Anong nangyayari dun sa dating pagkatao, kapatid na Rodel? Na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Pwede sumama pala ng sumama yung datihan na yung pagkatao Opo. Pagka hindi mo iiwan yun, ang mangyayari, Brother Rodel, sasama pa ng sasama. Tama po. Kaya nga, iiwan mo na yung datihan, yung nakaraan, na sumama ng sumama. Sumama ng sumama yun yung nakaraan. Magbibihis ka na ngayon, Brother Rodel. Sabi doon sa 24, ng bagong pagkatao. Kaya kailangan bago yung datihan, sumama ng sumama Opo. Parang yung luma, Brother Rodel, pag hindi mo hinubad at yun ang sinuot mo, naluma na ng naluma yun, hindi mo pa rin hinubad, lalo pang maluluma ng maluluma yun. Tama po. Hanggang masira na ng masira. Brother Rodel. Opo. Ngayon, di ang sabi, iwan ninyo tungkol sa paraan ng pamumuhay, yung nakaraan, yung dating pagkatao na sumama ng sumama. Bakit? Ayon kasi yun sa mga kahalayan ng pagdaraya. Kaya kayo'y magbago sa espiritu ng pag-iisip. Brother Rodel. Opo. Para masabi mo na iniiwan mo na yung nakaraan na pagkatao, yung paraan ng pamumuhay ng nakaraan na sumama ng sumama, magbabago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip. Opo. Di may kinalaman yung espiritu, no, Brother Rodel? Pag hindi na bago yung espiritu na yun, hindi mo maiiwan yung datihang pagkatao. Sana nakikita, nasusubaybayan mo, no? Awa po ng Diyos, kuya. Yan. Di, para masabi natin, parang gano'n, hindi ko na lang tinanong sa'yo na, iniwan mo na ba yung Opo. nakaraang, yung pamumuhay na nakaraan?
yung dating pagkatao. Pagka sinabi, opo, paano mong nasabi? Ayun. Di ba? Ang kasunod, ayun, Opo. magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So kung hindi nagbabago yung espiritu ng pag-iisip, hindi mo maiiwan yung dating pagkatao, yung paraan ng pamumuhay ng nakaraan. Opo. Na yun ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Kaya nga, magbago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip. Tapos, ano ang gagawin? Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. O di para masabi mo naman, kapatid na Rodel, na nagbihis ka ng bagong pagkatao, ganun ang pinanggalingan. Magbabago sa espiritu ng pag-iisip. Opo. Kaya nga, yun ang kadugtong, Brother Rodel. Sana nasusubaybayan mo. Nasusubaybayan mo ba yun, Brother Josel? Grabe po, kuya. Salamat po sa Diyos. Opo, yun pong inyo pong ginagawa na ito nga po ipaghihimay ng mga detalye ngayon. Para po kaming wino-walk through, kuya, sa isang napaka-detalyeng process. Hindi siya basta binigay mo ng ganyan o ganyan ang proseso. Yan, tingnan mo kung paano ka pinatotohanan ng Espiritu na anak ka nga ng Diyos. Teka, kailangan po naming naintindihan lahat ng mga detalye, kuya. Otherwise, dun po sa mga steps, kumbaga, Brother Rodel, may mami-miss out ka doon. Hindi ka kayang hindi mo kayang patunayan na mayroong espiritu na nagpapatotoo na tayo po'y anak ng Diyos. Yung pong pinanggalingan ninyo na 16:13 nga po ng Juan, ng espiritu ng katotohanan, papatnubayan tayo niyan sa buong katotohanan And so dapat doon tayo talaga, makita natin on track tayo doon. Doon sa pagpatnubay ng espiritu ng katotohanan na yon. At yun din ang magpapatotoo sa atin kung tayo ba'y anak ng Diyos o hindi. Kasi dalawang bagay lang naman po yan. 3Gs po ng unang Juan, maliwanag na po ang ating naintindihan dyan. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Straightforward po yan Niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Malalaman mo, pero paano ngayon yan? Doon sa Roma kasi, 8:15 hanggang 17, sinasabi nga po ni Kuya dyan, mayroon kaming very interesting na punto na kailangan pong maintindihan doon mga kapatid, na ano po yun? Sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapot tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon. Diyan pala, anong sinasabi ni Kuya kanina, dapat alam mo kung kanino ka nagpapaampon. Naku, eto na. Kanina, parang inaabangan ko na yung first question na susundan ng dreaded second question, Brother Rodel Doon pa lang. Although parang, teka, hindi, ini-stretch ni Kuya, ini-stretch niya. Kasi pagka tinanong sa iyan, alam mo ba kung kanino ka nagpapaampon? Paano mo nasabi? Naku, ito na, problema na kaagad yun Pero bandang uli, sinasabi rin ni Kuya kanina, hindi ko na nga tinanong sa iyo. Ikaw ba di ba? Paanong espiritu yung sinasabi? Nagbago ka na ba ng espiritu ng pag-iisip? Paano mo nasabi pag sumagot ka ng oo? Pero going back, yun nga po, dapat alam natin kanino tayo nagpapaampon. Bakit? Kasi ang karugtong dun sa talatay, balik po natin yung 8:15, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama, tuloy. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu. So meron pong espiritu na dapat alam natin, yun ang nagpapatotoo na tayo nga'y anak ng Diyos, tayo'y inampun ng Diyos, na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan, straightforward po yung nasa 8:16. Aling espiritu yun? Parang madali naman niyang masagot ni Brother Rodel nga kanina kasi sabi nga ni Kuya, alam nga naman, espiritu ng kabulaanan ang magpatotoo sa iyo, ng kasinungalingan. Hindi yun ang espiritu na magpapatotoo sa iyo na ikaw ay sa Diyos. Dapat espiritong sa Diyos yan. Espiritu ng katotohanan yan
No? Kasi yung espiritu ng katotohanan, yun nga pong umaakay sa atin sa buong katotohanan. Alam nga naman, ang yung espiritu ng kabulaanan o ng kasinungalingan, yun ang magpapatotoo sa iyo na ikaw nga'y anak ng Diyos. Hindi po yan lalapat doon sa katwiran. Ngayon doon nga po sa 8:16, sinasabi nga po ni Kuya kanina dyan, yung espiritu na yon ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos. Ayan, kung mga anak, di talagang kailangan malaman mo yung kondisyon na yan. Tayo ba anak ng Diyos? Tayo ba inampun talaga ng Diyos? Baka mamaya hindi. Kasi dapat may espiritu na sa katotohanan, unang-una sa lahat, ang Diyos kasi Diyos ng katotohanan. 31, talatang 5 po ng awit, sa iyong kamay ay inihabilin ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Kaya yun dapat. Talagang solid na katwirang alam natin, walang anything at all na anumang kasinungalingan mahahalo o mamamantsahan ng kasinungalingan. Kasi ang Diyos, Diyos ng katotohanan eh. Para tayo mapatotohanan na tayo po'y anak ng Diyos at tayo nga, nagpaampun ba tayo, totoo, sa Diyos? Inampun naman ba kaya tayo? Magpapatotoo. Yung claim mo lang na ikaw ay inampun ng Diyos, hindi tatayo yung ganung katunayan sa sarili mo lang. Dapat may espiritu na magpapatotoo sa atin na tayo po'y mga anak ng Diyos. Kasi may siguradong katwiran na makikita tayo sa Biblia na sinasabi nga ni Kuya kanina. Yung 4:4 ng 2 Korinto na sinasabi ni Pablo, yung mga binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, ang mga pag-iisip, ito yung mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sa mga binulag, sabi nga ni Kuya, no way na yan, makakaliwanag yan, hindi darating yan sa katotohanan eh. Bakit? Bulag eh. At sila'y binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Hindi Diyos ng katotohanan ang nakaugnay dito sa mga ito. Yung Diyos ng sanglibutan, si Satanas po yun mga kapatid. Kaya ang direksyon ng mga yan ni Isa sigurado, 2:11, 12 ng unang Tesalonika, ang pupuntahan ng mga yan kasi como binulag ng Diyos ng sanglibutan, ang mga ito, yung pag-iisip nila, hindi sisilang sa kanilang liwanag ng Ebanghelyo. Yung katotohanan, hindi. Saan maniniwala? 2:11, ang sabi, at dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Ayun na pinaniniwalaan. Yun ang kanila. Never na yan sa katotohanan na pwedeng mapasok sa katotohanan, doon mapatnubayan at maakay sa katotohanan. Hindi, bulag nga eh. Hindi sisilang sa kanilang ebanghelyo, maniniwala sa kasinungalingan na ang direksyon, sure shot yan. Saan papunta? Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Mahahatulan yan. Sa pagkapahabak po ang diretsyon niyan mga kapatid. Kaya anything in contrast, sabi ni Kuya, doon sa katotohanan, papatak yan talaga sa kasinungalingan eh. Unang 1:37, sinasabi po ni San Juan, inulit ni Kuya sa atin, mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matwid, gaya niya na matwid. Bakit? Very specific yun. Tuloy natin sa Gis. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos. Ayun pala. Malalaman mo naman, makikita mong diretso, kung alin ba dito ang anak ng Diyos, ang hindi. Yung gumagawa ng katwiran, sa Diyos yun. Yung hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos yun. Bakit? Yung nahahayag dito yung mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, nihang ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kaya, saan tayo ngayon dyan? Pero pinasukan ni Kuya yung pinanggalingan natin na dapat nagpapatotoo sa atin ang Espiritu na tayo'y sa Diyos. Hindi mo talaga alam nyo naman ngayon sa panahon natin, lahat naman nagkiklaim sila'y sa Diyos eh.
No? Madali po kasing sabihin yun eh. Pero paano mo ngang nasabi? Kasi claim mo sa Diyos kayo? Hindi. Nagmarka po sa akin, Kuya, yung sinasabi nyo nga doon sa Roma na dapat ang Espiritu nagpapatotoo sa atin na tayo mga anak ng Diyos. O ngayon, binalikan natin at idinugtong ni Kuya yung ating pag-aaral nung nakaraan. Ito po yung worship service, galing lang tayo sa prayer meeting at doon pa sa pasalamat nung nakaraan. Sinasabi nga po ni Pablo doon sa 4:25 ng Efeso, kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na sa isa't isa sa atin. Yan po yan eh. Pagka tayo, tinakwil na natin yung kasinungalingan, pinakita ni Kuya sa atin kung ano yun. Ni-refugiate mo na yan, sabi niya, iniwan mo, hiniwalayan mo na yan. Dapat, hindi ka na nakababad pa uli doon sa kasinungalingan kasi may mga punto pala na mag-uugnay sa mga kasunod na talata. Bakit sinabi ang pagkatakwil ng kasinungalingan? Kasi sa 23 hanggang 24, niyang Efeso pa rin, kumembot lang tayo ng ilang verses, 2 lang, at kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ito na nga po yung sinasabi kong kanina na, Kuya, para nyo po kaming wino-walk through dun sa process. No? Meron ka kasing dadaanan, dapat lahat to makita mo. Dinaanan mo ba to? Nagbago ka ba ng espiritu ng pag-iisip? Bakit kailangan mong magbago ng espiritu ng pag-iisip? Bakit? Sa talatang 24, ang kasunod kasi magbibihis ka ng bagong pagkatao. Hindi mo pwedeng ibihis yung bagong pagkatao, yung espiritu ng pag-iisip mo, hindi pa nabago. No? May dati kasi na pagkatao. Before you can even do that, na yung bagong pagkatao maibihis mo, first step dyan, bago yan, yung 23, magbabago ng espiritu ng pag-iisip. So, dapat makita muna natin yon. Because you cannot proceed dun sa 24 na magbabago at magbibihis ng bagong pagkatao kung hindi mo dinaanan muna yung pagbabago ng espiritu sa pag-iisip. Ano ba yung dating pagkatao? Ano ba yung bagong pagkatao? Defined naman sa 6.4 ng Roma kung ano yon. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Tayo nga'y nangalibing, sabi ni Pablo. No? Kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. May changes na pong nangyari eh. Sa 5, sinasabi rin niya dyan, sapagkat kung tayo ngay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sa 6 yata yung yan. Na naalalaman natin na ang dating o yung ating datihang pagkatao, ito na yun, no? Mayroon tayong datihang pagkatao, ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin, ayun, yung pala yung datihang pagkatao, yung makasalanang katawan, pagkatao natin. At nang sagay huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Galing na po tayo dun eh. Meron tayong bagong pagkatao na ibibihis, binasa natin dun sa 4:24. Pero bago yun, ang walkthrough sa atin sa steps, magbabago ng pag-iisip, ng espiritu, ng ating pag-iisip. So, ano po ngayon ang ibig sabihin? Yung dating pagkatao, dapat maiwan pala yun. Tama yung sinasabi ni Kuya, biblical logic yun eh. Alam nga naman, kumbaga sa luma, sabi nga ni Kuya, suot-suot mo, luma, hindi mo hinuhubad. Ano mangyayari sa'yo? Yung luma na yun, pasama ng pasama yun. Yung datihang pagkatao na yun, sumama ng sumama. Sa nakaraang pamumuhay natin, pasama ng pasama yun. Ayun o, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay sa nakaraan, ang dating pagkatao. Yun nga yung pinapaiwan eh. Bakit? Yung pinapaiwan na yun, o dating pagkatao, sumama ng sumama yun sa mga kahalayan ng pagdaraya. Pagka yun, hindi mo iniwan, yung pa rin ang suot mo, magpapatuloy ang pagsama nun. Kumbaga sa damit na luma, hindi mo binabago, yung pa rin ang suot mo, maluluma hanggang masira yan. Hindi mo pala binabago ang suot mo eh. Kaya very vital sa atin yung tayo makapagbihis ng bagong pagkatao.
Kasi pagka yung dating pagkatao pa rin, ang suot-suot mo hanggang ngayon, pasama ng pasama yun, dati pa. Di magpapatuloy ng pagsama yun, hindi bubuti yun. Hindi ka rin magbabago ng espiritu ng pag-iisip. Anong mababago sa iyo? Paano mong matataglay yung bagong pagkatao na dapat ay suot-suot natin o nakabihis natin? No way na mangyayari po yun. Kaya hindi dapat iwan natin yon. Dapat mahiwalay na yon. Magkaroon na ngayon ng separation sa atin. How do we proceed? Magbabago tayo ng espiritu sa pag-iisip, ng ating pag-iisip. At yan ngayon, Kuya, yun po yung aking inaabangan. Paano ito dudugtong doon sa sinasabi niyo po nga? Para makita ko rin po sa akin, maintindihan ko din, paano ba yung whole process na yun sinasabi ni Kuya para makarating tayo na tayo po'y pinatututuhanan ng espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ayan, inaabangan ko po yan sa umpisa pa lang kanina na banggitin niyo po yung 8:16 ng Roma na yan, Kuya. Kasi eto na tayo Brother Josel, Brother Rodel. Di magbabago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Na ayon sa Diyos, tingnan mo, yung dati, saan ayon, kapatid na Rodel? Ayon po yun sa mga kahalayan ng pagdaraya. Yan. Ito ngayon, yung bagong pagkatao na ibibihis, ayon sa Diyos, ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. O edi hindi ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, kundi ayon sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Opo. Pwede ayon nito sa katotohanan, kapatid na Rodel. Opo. Hindi ayon sa kasinungalingan. Opo. Kaya, para ka masabi mo na nagbihis ka ng bagong pagkatao, dapat yung pagkatao na ayon sa katotohanan. Opo. Ayon sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Pagka ngayon, kapatid na Rodel, pinapasok mo yung kasinungalingan, ano mangyayari? Di babalik ka doon sa dati. Opo, Kuya. Babalik ka doon, kapatid na Rodel, Opo. sa pasama ng pasama. Hindi mo masasabing naiwan mo yung nakaraang pamumuhay at yung datihang pagkatao at nagbihis ka na ng bagong pagkatao na ayon sa katotohanan. Kaya kung nagbihis ka ng bagong pagkatao, para masabi mo, dapat yung pagkatao, kapatid na Rodel, na ayon sa katotohanan. Amen. Hindi ayon sa kasinungalingan. Opo. Kaya magbabago ng espiritu ng pag-iisip. Ano yung dating pag-iisip? Ano yung espiritu ng dating pag-iisip? Di espiritu ng kasinungalingan yon, kapatid na Rodel. Opo, Kuya. Dahil nandito ka naman ngayon sa bagong pagkatao na ayon sa espiritu ng katotohanan, hindi ayon sa espiritu ng kasinungalingan. Kaya nga ang kadugtong, kapatid na Rodel, kaya nga pagkatakwil, nakita mo, Opo. Opo, pagkatakwil ng nung datihang pagkatao Opo. na ayon sa kasinungalingan. Opo. Kaya pagkatakwil ng kasinungalingan, kung saan dun ayon yung dating pagkatao mo, pagka hindi mo iniwan yon, kapatid na Rodel, hindi mo tinatakwil yung kasinungalingan, hindi mo mahuhubad yung dating pagkatao. Opo. Mananatili ka dun sa datihang pagkatao. Pagkatakwil, pagkahubad, hindi ba nakikita yung di ba? Opo, Kuya. Tama po. Yung pagkaiwan, di ba yung pagtatakwil, pag-iiwan? Opo. Di ba pagtatakwil tinakwil mo na,
inano mo na, iniwanan mo na. Pagkatakwil ng kasinungalingan, ba't kailangan mong itakwil yung kasinungalingan? Dahil kailangan mong iwan yung datihang pagkatao. Opo. Pag hindi mo iniwan yung kasinungalingan, hindi ka makakaalis doon sa dating pagkatao. Kaya nga sa pamamagitan ng bautismo, doon natin naiwan yung pamumuhay na ayon sa espiritu ng kasinungalingan. Mabubuhay ka na ngayon sa bagong pagkatao, magbibihis ka ng bagong pagkatao ayon sa espiritu ng katotohanan. Nilalang sa katwiran, kabanalan ng katotohanan. Yun yung composition, kapatid na Rodel. Otherwise, hindi mo masasabi na iniwan mo ang datihang pagkatao. Opo. Kung hindi mo iniiwan yung kasinungalingan. Opo. Nakita mo ngayon yung lawak nung kasinungalingan at yung pagpunta doon sa dati, di doon ka sa side ng demonyo. Oh. Ngayon, nagbihis ka ng bagong pagkatao. Tinakwil mo na yung dating pagkatao, yung kasinungalingan. Wag mo na uling damputin. Opo. Wag mo na uling babalikan. Bakit? Kasi pagka yun ay binalikan mo yung espiritu ng kasinungalingan, doon mo ngayon ipinattern ulit yung paraan ng iyong pamumuhay. Babalik ka sa dating pagkatao na sumama, yun, Brother Rodel, ano? Sabi, sumama ng sumama. Binalikan mo, binihis mo ulit. Ano mangyayari? Sasama po ng sasama kaysa dati. Yan, makikita mo ngayon ang kaugnayan. Bakit? Opo. Ayan, tatandaan mo yan, yung punto na yan. Tinakwil mo na Brother Rodel. Tinakwil mo na. Ngayon dinampot mo ulit. Binalikan mo ulit. Ngayon ang mangyayari. Binigyan mo ng daan ang Diablo. Kaya nga, Brother Rodel, ang sabi, eto no, tatalon muna ako. Tatalon muna ako para makita mo lang ng diretso muna. Iniwan mo yung dating pagkatao. Alin ang iniwan mo? Paraan ng pamumuhay, kapatid na Rodel. Paraan ng pamumuhay na ayon sa kasinungalingan. To make it, to put it bluntly, Opo. parang straightforward. Iniwan mo yun. Yung pamumuhay na ayon sa kasinungalingan, ayon yun doon sa Diablo. Opo. Magbibihis ka ng bagong pagkatao ayon sa katotohanan na ayon sa Diyos. Dalawa lang yung hati. Opo. Brother Rodel. Ngayon, huwag mong bibigyan ng daan ng Diablo. Opo. Bakit, Brother Rodel? Pagkahubad mo kasi nun, tinakwil mo na yung espiritu ng kasinungalingan. Nahubad na sa'yo yun. Alam mo, mangyayari. Are, kapatid na Rodel. Tignan mo puntahan natin yung 12:43 ng Mateo, kapatid na Rodel. Opo. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao. Kapatid na Rodel, tatanungin kita. Opo. Yung karumal-dumal na espiritu ba ng katotohanan yun? Hindi po, kuya. Espiritu ng kasinungalingan yun. Kanino yun? Sa Diablo po yun. Dalawa lang ang hati Opo. hindi ba, kapatid Opo. na Rodel? Opo. Ngayon, yung karumal-dumal na espiritu, ano ang sabi? Pagka lumabas na sa tao, badi, nahiwalay na sa'yo, Lumabas na Opo. Ano ngayon ang mangyayari, Brother Rodel?
ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Na, di mahanap ng pag-alagala ngayon, ano? Opo. Mahanap ng kapahingahan, yung lumabas na karumal-dumal na espiritu. Sabi, lumalakad sa mga dakong walang tubig. Humahanap ng kapahingahan, hindi makasumpong. Ano gagawin? Tuloy. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Di bago no? Opo. Babalik pala kasi di makasumpong ng kapahingahan, babalik dun sa nilabasan niya. Opo. Pagdating niya, pagbalik niya, wow, ang ganda. Bakit? Abay, walis na. Ibig sabihin, pag walis na, abay nalinisan. Ano, kapatid na Rodel? Tama po. Kaya tama-tama no? Sabi ng Panginoong Jesus, 15:3 ng Juan. Ano sabi, kapatid na Rodel? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ano yung salita na sinalita niya? Hindi ba Katotohanan po yun. katotohanan? Ayan, kapatid na Rodel, ano? Opo. Ngayon, ito ngayon, walis na. Nagagayakan na walis no, kapatid na Rodel? Opo. Nalinis Bakit nalinis? Dahil sa katotohanan. Opo. Ngayon, ito ngayon yung mga karumal-dumal na espiritu ng kasinungalingan. Dahil sa Diablo, pag hindi totoo, hindi sa katotohanan, kasinungalingan, kapatid na Rodel. Opo. Yun lang ang babagsakan nun no? Opo. Eto na ngayon. Dumating. Uy, Brad Rodel, walis na, nagagayakan pa. Ganda, no? Parang very welcoming ang para tingin niya. Very ganda. Ano ngayon na mangyayari, kapatid na Rodel? Tuloy. Opo. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya. Allah, kapatid na Rodel. Opo. Yung lumabas, Brad Rodel, ano? Yung lumabas, nung walang makitang, hindi makasumpong ng kapahingan, bumalik dun sa nilabasan. Nakita niya, ganda, walis na. Nagagayakan. Ang ginawa, nag-imbita pa. Opo. Nagsasama ng 7 pa. Brad Rodel, ilan na sila? 8 na po. Kasi nagsama pa ng 7 Opo. Ano ngayon ang gagawin ngayon, Brad Rodel? Noong lumabas na nagsama ng 7 pa. Ano ang gagawin? At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. Oops, teka muna. Brad Rodel, paano nakatahan? Nakapasok po Paano nakapasok? Nakakita ng butas ng daan. Iyon, kapatid na Rodel. Nabigyan ng daan. Opo. Kasi nakapasok ulit. Opo, kuya. Nung makapasok ulit, tumahan ulit. Ano ang mangyayari? Dati siya lang mag-isa Ang tinamaan ng magulo. Noong nakitang maganda't na
nagsama ng 7 pa na mas matindi pa sa kanya. Ay, nakita mo ba? Lalong masasama kaysa kanya. Eh di mas matindi pa sa kanya. Opo. Kaya ang nagiging lagay ngayon, nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Ba't nga ang hindi? Nung una isa lang no? Pagkatapos nagsama ng 7 pa. Yung isinamang 7, mas matindi pa kaysa sa kanya. Opo. Kaya nagsama-sama sila doon. Nagsisipasok. Brother Rodel, nagsisipasok Opo. at nakapasok. Nabigyan ng daan, kuya. Yan, Brother Rodel. Opo. Nakita mo. Opo, kuya, ang ganda. No? Ngayon ko lang nakita yon. Kaya nakapasok, binigyan ng daan. Aba, paano naman papasok yung kung hindi mo binigyan ng daan? Opo, kuya. Ganun pala yung sitas na yan. Nagsisipasok. Bubalik nagsisipasok. Opo. Kaya nga sinabi na, Brother Rodel, ni Pablo, pagkatakwil, tinakwil mo na yung karumal-dumal, Opo. huwag mo nang bigyang daan ulit, sabi niya. Opo, kuya. Huwag ka nang magbigay daan dahil pag binigyan mo ng daan, Brother Rodel, at pumasok, tandaan mo, hindi mag-isa yan. May imbitado yan. Opo. Tama po yan, kuya. Nakikita mo na, Brother Rodel. Opo. And ganun ang laban natin. Opo. Bakit? Kasi, ang diablo na kaaway natin, gagawa't gagawa ng daan yan. Daig pa niya ng bubuwit. Huwag kang makapagpapakita ng konting butas at kukulkulin yan para makapasok. Opo. Pagbalik noong lumabas, Brother Rodel, may kasama yun. Opo, kuya. Nakita mo? Nakikita mo ngayon ang significance ng ating pinag-aaralan, kapatid na Rodel. Ayaw kong madaliin, ayaw kong biglain. Kasi minsan nga pagkapasalamat, medyo nakaka-shotgun pa tayo, kapatid na Rodel. Kaya pagdating ng prayer meeting, kailangan maghimay-himay tayo ulit. Tapos pagkakatipon ulit, Pero sana nakikita mo ngayon itong mga pangyayaring ito. Bakit hindi dapat nabigyan ng daan, kapatid na Rodel? Para huwag makapasok ulit yung lumabas. Yung Opo. datihan. Pagkatakwil mo na, tinakwil mo na, may datihan iniwan mo na, nagbihis ka ng bago. Pagbihis mo ng bago, kapatid na Rodel, sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip, aalis ka na doon sa espiritu ng kasinungalingan, kundi doon ka na sa espiritu na ayon sa katwiran at sa kabanalan at sa katotohanan. Pagkatakwil, huwag mo nang papapasukin. Huwag mong bibigyan ng daan. Kaya nga, magsasalita ang bawat isa sa inyo. Ang sabi, ng katotohanan sa kanyang kapwa. Bakit? Kasi pagka hindi ganon, meron kang binigay na leeway, Brother Rodel. Opo. Sabi, huwag mong bibigyan ng daan ng diablo. Bakit ganon? Pag binigyan mo ng daan, Brother Rodel, hindi maganda ang mangyayari. Bakit hindi maganda ang mangyayari? Binigyan mo ng daan, makakapasok. Pag nakapasok, Brother Rodel, yan? Papasok yan. Hindi mo makita, may karay-karay. Opo. Kaya ang mangyayari, Ananias, bakit
pinapus ni Satanas ang iyong puso. Eh, ba't napuspos? Abay, binigyan mo ng daan eh. Pinapasok. Pinapasok mo eh. Nung papasukin mo, yung umalis, Brother Rodel, salbahe, no? Talagang salbahe. Hindi siya masisiyahan ng siya lang. Magsasama yun. At huwag mong kakalimutan, Brother Rodel, ang danger. Sana makita natin na yun, makita po natin mga kapatid. Ang danger, bakit hindi natin dapat bigyang daan ang diablo? Kasi yung dati na nakapasok na noon, na nakalabas na, nakapasok sa atin, nakalabas sa atin dahil sa pamamagitan ng paglilinis ng salita, sa pamamagitan ng bautismo, nakaalis na. Eh ngayon, pinapasok mo ulit, binigyan mo ng daan. Pag binigyan mo ng daan, may kasama yun, Brother Rodel. Opo. Eh, at tayo ba may sabi? Si Kristo po yan, kuya. Nakasulat ba o hindi? Nakasulat po. Eh, pagka ngayon, hindi ngayon na baryan, Brother Rodel. Pag nakapasok na ngayon yung ulo, susunod na ngayon yung mga karay-karay, yung katawan, yung ano. Siyempre, sino ba maglilid ron, Brother Rodel? Di yung nanggaling na doon dati, siya may alam nun eh. Opo, kuya. Kabisado niya na yun, Brother Rodel. Di ba? Eh, siyempre, siya yung ano doon. Siya nagsama eh. Opo. Sino mauna? Natural, yung nagsasama sa'yo. Yun ang mauuna. Opo, kuya. Sunod Di kayo. meron ka ng ano, may, anong tawag doon? Meron ng para bang showroom, ano? Meron ng, Tour guide. may tour guide ka na, Brother Rodel. May tour guide na yon. May guide na yun. Bakit? Eh, ang matindi, mas matindi sa kanya yung sinama niya. Opo. Kita mo, Tama po. Opo, Brother kuya. Rodel, that is the danger. Opo. Eh, dapat ba natin ngayon papasukin? Hindi po, kuya. Ngayon, eto, akyat ako muna ulit dito sa Efeso, no? Pupuntahan ko muna ulit. Eh di nasa 4 tayo, no? Para, kasi minsan meron, gusto ko lang babalikan dahil dun muna tayo para makita mo muna yung pagkakaugnay, tsaka ko na lang binabalikan. Eh eto ngayon, Brother Rodel. Eh di pagkatakwil ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Di na itakwil na yung kasinungalingan. Yung datihang pamumuhay na ayon sa kasinungalingan, hindi ayon sa katotohanan. Pagkatakwil, tinakwil mo na eh. Ano ngayon ang dapat? Huwag mong bibigyan ng daan ng diablo. Eh, eto ngayon na isa. Paano ba yan nakarating dyan? Eto muna, Brother Rodel. Kayo nga'y mga galit, ang sabi doon sa 26. At huwag kayong mangagkasala. Ba't nasingit yun? Hindi mo ba napansin, Brother Rodel? Opo, kuya. Pagkatakwil ng kasinungalingan, magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Tapos biglang, kayo nga'y mga galit. At huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ni bigyang daan man ang diablo. Eh ba't nandun yun, Brother Rodel? Hindi naman pwedeng nandun yun basta na lang out of the blue. Anong wala naman dun sa pinag-uusapan. Biglang, kayo nga'y mga galit, huwag kayong magkasala.
ano ba ang pinanggalingan? Ano ba ang topic? Ang topic tungkol dun sa datihang pagkatao eh. Opo. Yung pagbibihis ng bago eh. Yung pagkatakwil ng kasinungalingan eh. Tapos, ano ngayon ang sinasabi niya in conclusion doon? Nibigyang daan man ng dyablo. Eh di pinag-uusapan dito, yung pagkatakwil kasi sa kasinungalingan, kapatid na Rodel, pagtatakwil mo yun doon sa lugar ng dyablo eh. Pagtatakwil mo sa dyablo yun. Opo. Eh di ba sino bang sinungaling? Kanino ba yung kasinungalingan? Sa Diablo po. Oh, sa dyablo yun eh. Eh pagkatakwil ng kasinungalingan, sino ay tinatakwil mo? Eh di ang dyablo. po. Mm. Eh wag mo bibigyang daan ulit, wag mo na ulit pabalikin. Opo. Oh. Eh ba't ngayon pumasok ngayon? Kayo'y mga galit, wag kayong mga kasala. Di ba? Opo. Pinakikita na nga kapatid na Rodel, ano bang eto, pabalik tayo, atras tayo ulit. Huwag kang magsawa, Brad Rodel, ha? Aatras ako ulit. Opo. Atras tayo sa 4 ulit na pinanggalingan natin. Sa 22 ulit tayo. Eh di iiwan mo na yung paraan ng pamumuhay na nakaraan. Yung dating pagkatao na sumama na sumama kasi yung dating pagkatao na yun ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Magbabago na tayo sa espiritu ng ating pag-iisip. Ano na ang atin ngayon magiging pag-iisip? Magbibihis na tayo ng bagong pagkataong ayon sa Diyos. Nilalang saan, kapatid na Rodel? Sa katwiran. Oh, sa At sa katwiran nino. kabanalan. Eh di sa katwiran ng Diyos. Sa kabanalan ng Diyos. Sa katotohanan ng Diyos. Eh dito, pagkatao na ibinihis na natin na ayon sa katwiran, kapatid na Rodel. Opo. Ayon sa katwiran. Opo. Kaya pagtakwil mo, pagkatakwil mo doon sa dyablo, pagkatakwil mo doon sa pagdaraya na yon, ano, pagkatakwil mo, tinakwil mo na eh. Huwag mo nang bigyang daan ulit, sabi. Ang tinatakwil mo dito, practically ang dyablo, pagkatakwil ng kasinungalingan, hindi pagkatakwil sa dyablo yon. Pagkatakwil mo, huwag mo nang bigyang daan ulit ang dyablo, kapatid na Rodel. Opo. Eh bakit kayo mga galit, huwag kayong magkasala? Eh kasi nga, di ba sinabi na, Brad Rodel, yung bagong pagkatao ayon sa katwiran. Opo. Eh kung ayon sa katwiran, ba't sinabi yung kayo'y mga galit, huwag kayong magkasala? Magagalit ka nang hindi ka babalik doon sa lugar ng kasinungalingan, sa dyablo, ayon sa katwiran. Dapat. Eh bakit? Huwag kayong mga galit, huwag kayong magkasala. Ba't sinabi yun? Ba't sinabi yun, Brother Rodel? Eh kasi nga, ang sabi sa 1.20 ng Santiago, kapatid na Rodel, basahin natin. Oh. Opo. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Oh, eh ano gagawin mo pagka nagalit ka? Kalikuan po, kuya. Yan. Kung galit ng tao ngayon ang paiiralin mo, hindi ka gagawa ng katwiran ng Diyos. Ano gagawin mo? Bibigyan mo ng daan ulit ang dyablo. Tama po. Kaya kayo'y mga galit. Huwag kayong magkasala. Eh paano kang magagalit na hindi ka magkakasala? Eh di huwag kang magagalit ng galit ng tao. Opo. Huwag kang magagalit nung galit na iniuulok ng dyablo para siya makapasok ulit. Kasi kaya sinasabi, nibigyang daan man ng dyablo, eh di yun palang galit na yon na sinasabi, kapatid na Rodel, na
kayo'y mga galit, huwag kayong magkasala. Dapat galit na hindi magbibigay daan sa dyablo. Opo. Tama po. At yung galit ng tao, magbibigay daan yun sa dyablo kasi hindi yun gagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya paano kang magagalit ngayon na hindi ka magkakasala? Ba't sinabing magalit kayo na at huwag kayong magkasala? Huwag kang magagalit ng tao na hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos dahil magbibigay daan ka sa dyablo. Kaya sinabi, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Anong araw yung hindi lulubog dun sa galit mo? Di yung araw ng katwiran na sinasabi din ng Biblia. Nasabi dun sa 4:2 ng Malakyas, sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, sisikat ang araw ng katwiran. Pagka lumubog ngayon sa iyo yung araw ng katwiran, ang magiging buhay mo, Brad Rodel, hindi na ayon sa katwiran. Opo. Nilubugan ka nung araw ng katwiran Ano mangyayari? Mabibigyang daan ang dyablo. Pag nabigyang daan ang dyablo, papasok ulit. Pag nakapasok ngayon ulit, kapatid na Rodel, nabigyan ng daan yung lumabas, nakarumal-dumal na espiritu na nandoon sa datihang pagkatao na sumama ng sumama. Sumama na sumama yun, Brad Rodel, di ba? Ngayon, nakapasok ulit. May kasama ngayong iba. Sumama na yun. Yung isinama ngayon, kapatid na Rodel, lalong masama kaysa sa kanya. Kaya ano lalo mangyayari? Ang magiging lagay sa huli, kapatid na Rodel, lalo pang masama. Ba't lalo pang masama? Sumama na nga na sumama yun ba't lalo pang masama? Kasi nga, nagsama na lalo pang masasama. Ano ang naging sanhi? Bakit nagkaganon? Nakapasok ulit. Ba't nakapasok ulit, Brad Rodel? Binigyan ng daan. Yan. Kaya, mahalaga ngayon, Brad Rodel, mabablock yun. Opo. Mabablock yun. At ang isang dinadaanan niya, yung galit. Opo. Kaya ngayon, tignan mo, di ba pinag-aralan natin yan, napakarami ngayon na ipinapasok na daan ng dyablo. Opo. Marami, Brother Rodel. Maraming pampagalit pagka nagalit ka't nagkasala ka, naggalit ka't nilubugan ka ng araw, nilubugan ka ng katwiran, di hindi na ayon sa katwiran. Ano ibig sabihin, Brother Rodel? Kayo'y mga galit, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Anong galit ang sinasabi dito? Magagalit ka na huwag kang mawawala sa katwiran. Opo. Pag nagalit ka na nawala ka sa katwiran, walang hiyay ka Ba't ano ginawa? Ganito ka ginawa. Ano ginawa mo? Sinapak ko. Yan na. Diba? Opo. He who comes to court must come to court with clean hands. Diba? Hindi nagbibigay sa'yo ng karapatang gumawa ng mali ang pagkakamali ng iba. Dahil may mali yung iba, gagawa ka na din ng mali. Hindi dapat manatili tayo doon sa katwiran. Dahil pagka tayo nilubugan ng katwiran, Brad Rodel, hindi na ayon sa katwiran ginagawa mo, yung hindi sa Diyos, wag mong kalilimutan, hindi gumagawa ng katwiran. Ang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Nilubugan ka ng araw ng katwiran, Brad Rodel. Hindi na ayon sa katwiran yung ginagawa mo. Ang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Kanino? Dalawa lang. Opo. Hindi sa katotohanan, saan yun? Sa kasinungalingan. Bakit? Kasi sa dyablo, kasinungalingan. Yun pa rin ang uuwian mo, Brad Rodel. Kaya pagkatakwil ng kasinungalingan, tinakwil mo na,
huwag nating bigyan ng daan. Paano? Huwag nating pabayaan na makapasok yung hindi katwiran, Brother Rodel. Opo. Huwag nating pabayaan, mahatak tayo sa paggawa ng hindi katwiran. Kaya nga, magalit kayo, huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Huwag kang mawawala sa katwiran. Sapagkat yung bagong pagkatao na ibinihis natin noong tayo ay maghubad ng datihang pagkatao, yun, kapatid na Rodel, bagong pagkataong ayon sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Diba, Brother Rodel? Opo, Pagka ayon sa katotohanan, yun, sa katwiran, sa kabanalan. Ayon sa katotohanan, No? Kaya, yun ang introduction. Sana meron ka ng nadala, kapatid na Rodel. Huwag mong bigyan daan. Huwag natin, mga kapatid, bigyan ng daan. Huwag mong kalimutan, Brother Rodel. May karay-karay yan. Oh. Opo, kuya. Sana may natutunan ka, kapatid na Rodel. Awa po ng Panginoon, kuya. Napakaganda ng karunungan talaga po ng Diyos para tayo bigyan ng kamalayan kung papaano po tayong dapat na lumakad at i-treat natin yung mga bagay-bagay, lalo na sa ating mga sarili, para makatiyak po tayong nandun tayo sa tama talaga na dapat nating lakaran. Kasi kuya, napakaganda nitong mga puntong ito na nakukuha namin dito sa ating pag-aaral. Makikita mo yung mga pananalita. Bagay, binanggit nyo na po yan sa amin Hindi at random kung magsalita sila Talagang merong pagkakaugnay-ugnay po yung kanilang sinasabi. Pagka maiintindihan mo na po, kagaya po nitong ating pinag-aaralan, talagang ang goal po natin magbihis tayo ng bagong pagkatao. Kaya nga balik loob, pagbabagong buhay, yun po ang ating goal mga kapatid. At yun ang sinasabi ng Biblia na dapat yung dati nating pagkatao talaga ay iwanan natin yon. Iiwan mo, huhubarin mo, aalisin mo sa iyo yung dating pagkatao. Sabi nga po ni Kuya, maliwanag naman sa Biblia, dalawa lang ang hati. Pagka hindi sa katotohanan, sa kasinungalingan yon. Ang katotohanan ay sa Diyos, yung kasinungalingan, tiyak na sa demonyo yon. Dalawa lang naman po yung hati. Yung ating dating pagkatao ayon sa Biblia, kaya dapat nating iwan yon, yung tungkol sa paraan ng ating pamumuhay na nakaraan, kasi sumama po ng sumama yun. Bakit? Yung dating pagkatao natin kasi, ayon yon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Yung pagdaraya, natutunan na natin kasinungalingan yan Kaya yung dating pagkatao natin, kaya sumama po ng sumama iyon, kasi ayon yon sa kasinungalingan. Ang utos sa atin, iwan natin yon. Ngayon, paano mong maiiwan yung dati mong pagkatao, yung nakaraang paraan mo ng pamumuhay na hindi ayon sa katotohanan, kundi ayon sa kasinungalingan? Paanong maiiwan yon? Yung sinasabi ni Pablo, kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So dito po yon mag-uumpisa. Hanggat hindi nagbabago ang espiritu ng ating pag-iisip, hindi po natin maiiwanan yung dati nating paraan ng pamumuhay. Pag yung isip mo, dati, yun pa rin, di nagbabago yon, yung espiritu ng pag-iisip mo na ayon doon sa pagkatao mong dati na ayon sa kasinungalingan, hindi maiiwan yung dating pagkatao, mananatili ka po doon. Kaya ang gagawin natin dapat, magbago tayo sa espiritu ng ating pag-iisip. Ngayon, pag nakapagbago ka na sa espiritu ng pag-iisip mo, hindi ka nakagaya ng isip mo dati, nung dati mong paraan ng pamumuhay, yung karugtong ngayon,
at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao. Mag-uumpisa ka na ngayon, makakapagbihis ka na ng bagong pagkatao. Na yung bagong pagkatao na yon, ibang-iba siya dun sa dati kasi naayon sa Diyos naman ito. Yung dating pagkatao kasi, ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, ayon sa kasinungalingan. Yung bagong pagkataong ibibihis ng isang nagbago na ang espiritu ng pag-iisip, ayon yun sa Diyos, nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yon mga kapatid. Yung dalawang puntong ito o dalawang bagay na ito, ayon sa Diyos, nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ayon sa katwiran nito at ayon sa katotohanan, yung ibibihis nating bagong pagkatao, mga kapatid. Como yung bagong pagkatao na yon na ibibihis, ayon yun sa katotohanan, ang kadugtong, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan. Como nga, ayon yun sa pagkatotohanan, dapat itatakwil mo yung kasinungalingan. At yung kasinungalingan, alam natin, kay Satanas yun, madali, ang diretsong ibig sabihin, no, itakwil mo si Satanas, itakwil mo yung dyablo, itakwil mo yung kasinungalingan, magsasalita tayo ngayon. Bawat isa sa atin ng katotohanan sa ating kapwa sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Dun muna tayo sa punto nung ayon sa katotohanan. Mga kapatid, itatakwil mo yung kasinungalingan. Bakit? Pagdating sa 27, nibigyan mo ang daan ng dyablo. Sa pagtatakwil mo ng kasinungalingan, sinasarhan mo ang daan ng dyablo. Pero pagka pinapasok mo uli yung kasinungalingan, binibigyan mo uli ng daan ang dyablo. Kasi ang daan ng dyablo, kasinungalingan. Pagka pinapasok mo ang kasinungalingan, papasok ang dyablo, ipapasok niya ngayon yung kasinungalingan, pupuspusin ka ng kasinungalingan. Imbis na sana, kung hindi mo pinabayaang magkaganon, ang mananatiling umaakay sa atin ay yung espiritu ng katotohanan. Dadalhin naman niya tayo, papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. Kaya itatakwil mo yung kasinungalingan, huwag mong bibigyan daan ng dyablo. Bakit? Yung pagsisinungaling po kasi, yung kasinungalingan, daan po ng dyablo yon. Pagka yun, pinabayaan mo, makakapasok po ang dyablo, mga kapatid. So, huwag nating papabayaang manatili o pumasok sa atin ang kasinungalingan. Nakita na natin maraming forma po ang kasinungalingan. Pero hindi tayo dapat magpapasok sa atin ng kasinungalingan dahil masasanay ka ng masasanay ng pagsisinungaling, darating ang panahon, mapupuspos ka na, kagaya ni Ananias, wala nang kagatul-gatul magsinungaling. Nagsisinungaling na sa Espiritu Santo, nagsisinungaling na sa Diyos. Paanong nagkaganon? Kasi binigyan niya ng daan, kaya nakapasok uli ang dyablo. Mga kapatid, yung isang punto naman, bakit sabi niya pagkatakwil ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Tapos sa 26, kayo'y mga galit at huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Bakit biglang sisingit yung kayo'y mga galit, huwag kayong magkasala? Makikita mo ngayon ang katwiran. Kasi yung bagong pagkatao nga kasing ibibihis po natin, mga kapatid, ayon yon sa katwiran. At ayon yun sa kabanalan ng katotohanan. Como ayon sa katotohanan, huwag mong papasukin ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan, daan yan ng dyablo. May binabanggit pang iba, nilalang sa katwiran. Sabi ng Biblia, mga kapatid? Ngayon, sabi ni Pablo, como nilalang sa katwiran, yung bagong pagkataong ibibihis mo, kayo'y mga galit at huwag kayong mangagkasala. Dapat magalit ka, at huwag kang magkakasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyang daan man ng dyablo. Pagka pala magagalit ka at magdudulot ng pagkakasala yung pagkagalit mo at lulubog yung araw ng katwiran sa pagkagalit mo, binibigyan mo ng daan ng dyablo, mga kapatid. Bakit po? Kasi sabi sa Santiago 1:21, ang galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Yung bagong pagkatao'y nilalang ayon sa katwiran katwiran ng Diyos pagka nagalit ka ng galit ng tao, ang galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Pagka hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, natutunan na po natin yon, mga kapatid. Dito nakikilala
ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. E di pagka hindi ka na pala gagawa ng katwiran, mahuhulog ka sa pagiging hindi sa Diyos. Mahuhulog ka sa pagiging sa Diablo. Kaya pagka sinasaksakan ka ng sinasaksakan ng pampagalit at pinapatulan mo naman, nagagalit ka ng galit ng tao, gumagawa ka ng kalikuan, hindi ka gumagawa ng katwiran, mararamdaman mo na unti-unti ka ng pinapasok. Ayun, inaampun ka na. Inaampun ka na. Pagka ganon, dapat maintindihan po natin yon. Napakaganda nitong puntong ito para aware tayo mga kapatid eh. Kaya kung magagalit ka man, magalit ka pero huwag kang magkakasala. Ano po mga kapatid? Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Magalit ka na hindi galit ng tao, na ang gagawin mo kalikuan na. Hindi ka nagagawa ng katwiran. Magalit ka, pero katwiran pa rin ang gawin mo. Kasi yung sinabing wag lumubog ang araw sa inyong galit, yung araw na tinutukoy doon, yung 4:2 ng Malakyas, yung araw ng katwiran. Kaya kahit nagagalit ka na, katwiran pa rin ang gawin mo. Hindi galit ng tao yun. Dahil yung galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Bakit? Pagka nagalit ka ng galit ng tao, binibigyan mo ng daan ng Diablo, makakapasok siya. Pag nakapasok siya, yun po ang delikado mga kapatid. Kaya ito, babantayan talaga po natin ito. Kasinungalingan, pagbibigay ng daan yan sa Diablo. Yung galit ng tao na magbubunga na ng pagkakasala sa iyo, pinapapasok mo nun ng Diablo dahil binibigyan mo siya ng daan. Kaya natutuwa po ako kanina nung binasa natin yung nasa Mateo 12:43 hanggang 45. Dumugtong siya ng saktong-sakto dito. Kaya sabi ni Kuya, ba't siya nakatahan, Brother Rodel? Kasi nakapasok. Ba't siya nakapasok? Ayun, binigyan mo ng daan. Kasi kung nga magbabagong buhay ka na, itinakwil mo na yung datihang nung pagkatao. Diba? Itinakwil mo na yung kasinungalingan. Yung masamang espiritong nakatahan sa'yo, lumabas na yon. Yung pala, pag lumabas, gaya ng binasa natin, ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, lumalakad sa mga dakong walang tubig, gumahanap ng kapahingahan, hindi makasumpong. Ang gagawin, babalik siya. Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. Pagdating niya, nasusumpungan niyang walang laman, walis na't nagagayakan. Bakit? Nalinis na ang salita ng Diyos, yung katotohanan, mga kapatid. Panglinis yun Walis na, nagagayakan. Parang okay na okay ang linis, ano gagawin? Ayun. Kung magkagayo yung maayaon siya, nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kay sa kanya. Mga kapatid, salita ni Kristo ito. Sabi nga po ni Kuya, pinapansin niya. Sino nagsasalita niyan? Si Kristo po nagsasalita nito, mga kapatid. Eksakto si Kristo kung magsalita. Tandaan po natin yon. Si Kristo walang kasinungalingan sa Kanya. Dahil ang sinasalita niya, salita ng Diyos. Yung isang lumabas na masamang espiritu na nagdulot ng pagsama ng dati nating pagkatao, ang sabi dito, nagsasama siya ng 7 pang espiritu na lalong masasama kay sa kanya. Mas matitindi ang pagkademonyo kaysa sa kanya. 7 yon, 8 na sila. Ang mangyayari, sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. Paano silang nakapasok? Binigyan mo kasi ng daan Dumadaan sila sa kasinungalingan. Dumadaan sila, ginagamit nila yung galit ng tao. Yung galit, papunta yan sa puot Kakontra ng pag-ibig nga yan Mga kapatid, yung galit ng tao, Yun, pag nakapasok sila, tatahan sila doon. Ano ngayon ang resulta? Lalo pang sasama, nagiging lalo pang masama, ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Biro mo nga, yung dati mo lang na pagkataong siya lang mag-isang nakatira, sumama ng sumama yun dinampot mo uli, sinuot mo, may kasama na siyang 7, mas masama pa kaysa sa kanya, ano na po ang mangyayari? Mga kapatid, kalagim-lagim na yon. Sasama na ng sasama ang pagkatao ng tao na tinahanan dahil nakapasok yung masasamang espiritu uli, nakabalik kasi binigyan ng daan. Kaya dapat hindi binibigyan po ng daan ang Diablo. At para hindi siya mabigyan ng daan, aware tayo dapat saan ba yan dumadaan.
dumadaan yan sa pagsisinungaling sa kasinungalingan dahil amas yan ng kasinungalingan. Dumadaan po yan sa paglalagay at pagsusulsul ng galit ng tao na pag nagalit ka, gagawa ka na ng kalikuan. Kaya dapat magalit ka man, katwiran pa rin ang ginagawa mo. Huwag lumubog ang katwiran sa galit mo dahil aware ka dapat. Tsumechempo lang ang demonyo, mag-open. Pag nag-open, papasok siya. Pag nakapasok siya, tandaan natin, may kasama pa po siyang 7, mas masama pa kaysa sa kanya. Kaya talagang kailangan po tayong mag-ingat. Mga kapatid, aware tayo sa ating mga sarili. Ano ba yung nangyayari? Paano natin ito ititreat? Pagka nakaumang na ganon, alam mo na, ops, pain ito. Pag ito kinagat ko, bubukas ang daan, papasok sila. Kasi 8 na eh. Pagpasok mga kapatid, lalo tayong sasama. At mangangahulugan po iyon ng ating pagkapahamak. Kaya alam ko ano po ito mga kapatid eh. Pagbibigay ng Diyos ito sa atin ng kaalaman, awareness, karunungan. Para kung halimbawa parang nakakapasok yata sa atin yung madali kang uminit ang ulo, alam mo na ngayon. Dadaanan niya ng demonyo. Pag napuspos ka niyan, magkakaroon ka na ng puot, buong-buo ka ng lalamunin yan. Pagka pakonti-konting kasinungalingan, tigilan mo. Daan ng diablo yan, binubuksan mo. Papasok yan pagka nakakita ng daan. Mamaya-maya, mapupuspos ka na ng kasinungalingan. Mapapahamak po ang ating mga kaluluwa. Ang dapat nating gawin, yung sinasabi po ng Biblia, ibihis natin yung bagong pagkatao na ayon sa Diyos, nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya ako, yung pong nararamdaman ko kuya talagang sinusubaybayan tayo ng Diyos eh. Iginaguide niya tayo eh. Sinasabi niya yung mga dangers para makaiwas ka at kung medyo nasusuot ka na doon, umatras ka. Isara mo yung daan. Papasok at papasok yan para maging dapat po tayo sa Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon kuya na sa matyaga na pagtuturo ng Diyos sa kanyang bayan, naiintindihan natin itong mga puntong ito. Yun lang mga punto na yon, pagbabago ng espiritu ng pag-iisip. Hindi ka nga pala magbabago pagka hindi nagbago yon. Yung nasa 12:45 ng Mateo, pumasok, tumahan. Paano nakatahan? Nakapasok. Paano nakapasok? Binigyan mo kasi ng daan. Hindi siya basta makakapasok kung mo gusto niya. Pag di mo binigyan ng daan, hindi. Pag nakapasok, binigyan mo kasi ng daan. At yung dinadaanan niya, yan, may nakita na tayo. Kasinungalingan, mga kapatid, yung galit ng tao. Kaya ngayon, napakatindi. Mga kapatid, yung sinasabi ni Kuya, no? Mga pampagalit, tapos yung galit talaga, pag may nag-away, makikita mo dahil nanonood. Sikat na sikat sa kanila yon. Tapos kasali na rin sila doon sa away, kasama na rin silang galit na rin doon. Trabaho po ng demonyo yon para pumasok siya. Kaya salamat po sa Panginoon, Kuya. Kahit sabi nyo nga po, introduction pa lang po ito. Pero introduction po na masasabi nating napakagandang introduction para sa isang ibig na makalakad ng marapat sa harapan ng Panginoong Diyos at maging dapat po sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos dahil makikita natin palagi, ang kinauhulugan lahat kasinungalingan, kapatid na Rodel. Opo. Kasi pag hindi ayon sa katwiran, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, kasinungalingan pa rin ang bagsak nun, kapatid na Rodel. Opo. Kaya nga pagkatakwil sa kasinungalingan, kasama yun sa itatakwil natin, na hindi natin bibigyan ng daan dahil bahagi ng kasinungalingan yan. Yung mabigyang daan, yung galit ng tao na hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Pinag-aralan din natin yan in the past. At pag nabigyan natin ng daan, makakapasok. Pag nakapasok, kapatid na Rodel, medyo mabigat-bigat yung laban na yun. Kaya po, mahalaga, tulong-tulong tayo. Magkakasama tayo. Dapat ibina-box out yan, Brother Rodel, para huwag makapasok. Iba-box out natin. At yan ay bahagi ng ating laban. Kung paano ang pagbabox out, ayan, marami rin tayo mga katwirang
matututunan para naman sa tulong ng Diyos, maibablock, Brother Rodel, hindi makapasok. Lalagyan mo ng blockade, no? Kailangan may blockade. No entry. Yan. Dapat nakapaskil na kagad yun. No entry. Pero alam mo, syempre kaawa yan, ano? Kahit na mayroong no entry dyan, ka-counterflow pa yan kahit na one way lang. Kaya kailangan matalino po tayo sa pakikipaglaban ng mga magkakapatid at magtutulong-tulong pa rin po tayo. Sana ay mayroong mga bagay na maiwan po sa ating mga puso para higit tayo na makapag-ingat din at makaiwas sa mga bagay na maaaring magdala sa atin sa isang sitwasyon ng ating mga buhay na mapapasok tayong muli ng mga bagay na maaaring magparumi sa ating mga pagkatao at madala tayong lubusan doon sa panig ng kaaway. Kung hindi ang ating mapanatilihang sama-sama at mapagtulong-tulungan ay manatili tayo sa panig ng Diyos at makagawa ng kanyang katwiran. At sa huli, lagi pong mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, taus-puso po kami amang nagpapasalamat sa di matingkalang awa at pagmamahal na ipinadama mo po sa buhay po naming mga magkakapatid. Isang himala ang naranasan namin nang kami ay makawala sa panig ng masama nang kami po ay tawagin mo, inalis sa kasinungalingan at sa kasamaan. Nagkaroon ng kabuluhan, nagkaroon ng pagbabago ang aming kaisipan, ang aming mga puso. Salamat po sa iyong panghihinayang sa aming mga kaluluwa. Panginoon, hiling ng aming mga puso, sana po mapagtagumpayan po naming mga magkakapatid. Nangako kami sa iyong maglilingkod kami. Ano man po ang aming maranasan, ano man po ang aming mapagdaanan sa buhay na ito, ipagpapatuloy po namin ang aming mga paninilbihan. Samahan mo po ang aming mga kaliitan, lalo na sa mga panahong nahihirapan kami. Maraming mga pagsubok at mga pakikipagbakan ng pananampalataya. Ang aming pagtitiwala, basta't naririyang ka, Ama, makapagtatagumpay at makapagwawagi kami. Pagtiyagaan mo lamang po kami, mga magkakapatid. Patawarin mo kami sa aming nagagawang mga pagkukulang. Ngayong nagpatawad na rin po kami sa mga nagkulang sa amin. Ama naming Diyos, sana po huwag kang magsasawang alalayan kami't hawakan ang aming mga kamay, bakuran ng iyong kapangyarihan. Dagdagan mo po kami ng kakayanan ng Espiritong mapagpatuloy. Bahala ka na po sa aming lahat. Bawat isa sa amin merong mga daing at gustong ilapit sa iyo, Ama. Damahin mo po ang nilalaman ng aming mga kalooban.
Sa kamay mo'y aming habilin ang lahat ng bagay sa aming mga buhay. Naway haplusin mo ang aming mga katawan, kaluluwa at espiritu. Maraming salamat po sa iyong awa sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang Banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.